Hanggang ngayon, nananatiling kontrobersyal pa rin ang SOGI Bill o ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. Kung bakit, alamin natin mula kay Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Maraming salamat. Ang Hunyo ay diniklarang buwan ng LGBTQ o ng lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Ito ay bilang paggunita sa nangyaring Stonewall Uprising noong 1969 na nangyari sa Manhattan, New York, na kung saan yun ang naging hudyat para magsimula ang tinatawag nating gay liberation movement, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Nitong December 2023, si Pangulong Marcos, pinirmahan niya ang Executive Order No. 51 na kung saan nilikha niya ang Special Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, and Asexual or LGBTQIA Affairs. Ito ay alinsunod sa utos ng Section 11 ng Article 2 ng 1987 Constitution na kung saan nakasaad na tungkulin ng Estado ang sa pahalagahan ng dignidad ng bawat tao at garantayahan ang buong paggalang sa karapatan nila. Nire-enforce ng EO 51 ng Diversity and Inclusion Program ng gobyerno at nire-constitute ang tinatawag nating Interagency Committee on Diversity and Inclusion. Maraming na tayong batas na kung saan sinusulong ang LGBTQ rights. In fact, under Republic Act No. 11313, yung tinatawag nating Safe Spaces Act, na ipinasa noong 2018, yung mga Committee on Decorum and Investigation na nililikha para imbestigahan ang kaso ng mga gender-based harassment, kailangan merong isang miyembro na kabilang sa LGBTQ community. At marami din tayong mga LGUs na meron namang ordinansa na ipinasa para protektahan ang LGBTQ community laban sa diskriminasyon. Subalit ang nakalulungkot dito, andun pa rin ang malalim na homophobia sa maraming Pilipino. Nitong uli lang, bilang paggunita sa Pride Month, so Gay Pride Month, ang De La Salle University, pinalitan niya ang sign-in space niya sa webpage itong Animo Space para magpakita ng rainbow colors sapagkat yun ang kulay ng Pride flag. At ito ay naglikha ng maraming alingas-ngas sa social media. Maraming bumatikos dito, maraming homophobic remarks. Ang anak kong kaisa-isang lalaki ay isang gay. At ang kanyang karapatan ay ginagalang namin, ilan ba ang ama na ipagmamalaki ang anak nila na gay. Siya ay lumaki sa isang pamilya na sinusuportahan ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao. Ngunit siya ay lumaki na laging binubuli, lalo nang kaya siya ay nasa elementary pa lang. At yung kanyang experience hindi lamang isolated, yan ay naranasan ng marami. Bagamat unti-unti nang nakikilala ang karapatan ng LGBTQ, marami pa ring espasyo sa ating lipunan na kung saan marami pa ring homophobia. Kasalukuyang pinagdedebatehan sa Kongreso yung tinatawag nating Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression and Sexual Characteristics Bill o SOGI-SC Bill. At bagamat meron na tayong dalawang bill, parang nahihirapan itong makapasa. Sapagkat sa Kongreso sa mababang kapulungan, yung nitong May 2023 na aprubahan ng Committee on Women and Gender Equality yung bill sa House. At ang sa Senado, nung 2022 na aprubahan na yung report ng Senate Committee on Women and Children and Family Relations and Gender Equality, ang chair nga nito ay si Senator Risa Hontiveros. Pero nakakarating parang sa approval ng committee, hindi pa nakakarating sa plenaryo. Sapagkat parang may pumipigil, katulad itong sa Senado. Sa halip na i-report ang bill sa floor, ito ibinalik ng Rules Committee sa komite. Noong ang chair pa ng Rules Committee ang dating majority leader na si Senator Joel Villanueva, sapagkat tutol siya sa SOGI Bill. Bagamat napalitan na si Senator Villanueva at ang pumalit sa kanya ngayon ay bago ng majority floor leader, narinig natin ang pahayag
ng bagong kahihirang na Senate President na si Francis Escudero, nagsasabing mukhang malabo o mahirap maaprubahan ang panukalang batas sa Senado. Sabi niya, kailangan ito ng amendments. In fact, nagpahayag siya na mas maganda pa, i-embed na lang ito, integrate na lang ito sa larger anti-discrimination bill. Itong posisyon na ito ni Escudero na malamang sinishare ng ibang senador is not less discriminatory. In fact, once again, pinapakitin ito ang discomfort ng napakarami para openly hayagang kilalanin ng karapatan ng LGBTQ na parang kailangan pa siyang i-append sa isang bill tungkol sa diskriminasyon. Na kailangan, parang hindi palatable na siya ihayag na separate bill. Muli, parang itinatago na naman ng mga LGBTQI. Parang isang sekretong dapat huwag pag-usapan. Ayon sa statistika, 11% ng total population ng Pilipinas ay kabilang sa LGBTQI. Kapag ito translate mo sa real numbers, halos 13 million ito. Mas malaki pa sa mga sumusunod sa Jesus is Lord movement ng tatay ni Joel Villanueva. Marami ang nag-upo sa SOGI bill dahil ito daw ay isang choice lamang ng tao. Ayon sa scientific research, hindi ito totoo. Hindi lamang choice ang pagiging LGBTQ. Ito ay bahagi ng pagkatao. In fact, kung meron ng choice, yung relihiyon ng tao, yan pinipili mo yan. Subalit, ang iyong kasarian, ang iyong gender identity, ang iyong gender expression, yan ay bahagi na ng iyong pagkatao. Panahon na para aprubahan ang SOGI SC Law. At yan lamang ang aking punto de vista. Balik sa inyo dyan sa studio. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo, Professor Antonio Contreras, sa inyong punto de vista.